Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay July 25, 2024. Ayan, salamat sa Diyos, medyo umuhupa na yata yung bagyo. Pero parang palabas na yata na ng Pilipinas po. So, glory to God. Salamat po sa Panginoon. Ngayon ay manalangin tayong Tagalog. Yeah. Nakuha ng baha yung aking English po. So, Tagalog muna tayo na po. So, yan. Dakilang Diyos, minsan pa salamat po sa araw na ito, O Diyos, sa mga oras na ito, sapagkat muli, Panginoon, na makapagbahagi kami na yung mga salita. Lord, salamat po sa mga aming kababayan, yung mga anak, O Diyos, na hindi nasalata ng bagyo, O Diyos. Salamat po sa iyong pagliligtas sa bawat isa sa kanila, Panginoon. At nakakalungkot man, marami kami, O Diyos, na mga mahal sa buhay, mga kagababayan, kakilala, O Diyos, na gayon ay dumaranas ng hirap, Panginoon. Hallelujah. Lord, abutin mo sila ng iyong mahabang kamay, Panginoon. Tulungan mo sila, Lord. Alam namin, O Diyos, na sa mga oras na to, sila'y nagdurusa, sila'y nangangailangan ng tulong at habag. Nawa, O Diyos, ang bawat sa kanila, Panginoon, ay huwag mahiyang lumapit sa iyo, O Diyos, manalangin, sapagkat ang tulong mo ay laging nariyan para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na to, O Diyos, na kung saan makakapag-aralan kami na yung mga salita, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ipagpatawad mo sana ang aming mga kabagalan sa paglilingkod, ang aming mga puso na kung minsan, O Diyos, ay nadadaya ng kaaway. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan di mo kami masumpangan tapat. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa oras na to, sa hapong ito, Panginoon, muli, mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat tunay na hindi maganda ang mga panahon, ang mga nangyayari sa mundo. Kaya, O Diyos, patuloy ka magpaunawa sa aming mga kaibigan, sa iyong kalooban, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Ama, tulungan mo ang mga may sakit, nasa mga evacuation center, O Diyos, ikaw ang mag-provide na lahat ng kanilang mga pangangailangan, lalo tigil ng mga bata, O Diyos. Nawa, Panginoon, na sila ay, Lord, walang masaktan. Panginoon, ingatan mo ang bawat sa maging sapat nawa ang mga tulong ng gobyerno, mga taong tumutulong sa bawat isang nasalanta ng bagyo at iba-ibang mga kalamidad, Panginoon, maging sa iba yung dagat. Ang aming mga kaibigan, O Diyos, ay tulungan mo rin po, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Ama. Patuloy ka namin pupurihin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. So, yan po. Tagalog muna tayo. Ano po? So, naadon na baha yung aking English. Happy birthday to Princess Abigail Rico Hermoso Rodil. Happy birthday to Brother Jomar Milapre. Happy birthday to Apipa Giastu. Happy birthday. Ito hindi ko alam pangalan pero nabati ko na rin siya kasi Arabic po yung pagkasulat. Happy birthday to Lacson Gab. Happy birthday to RJ Napmit. Happy birthday to Annalyn Lacson. Yan po. So, yan, happy birthday po sa lahat ng mga may kaarawan. Patuloy kayo pagpalain po ng Panginoon. Patuloy kayong ingatan saan man kayo naroon at patuloy kayong paunawaan ng kanyang mga salita, ng kanyang kalooban at maging ang inyong pamilya ay patuloy rin pagpalain. Yan po. At anumang nasa ng inyong puso, ang Diyos po ang maglalaan sa inyo. Ano lang tayong manampalataya po at magtiwala sa Panginoon. Purin po, Panginoon, pati pag-wish natin Tagalog. Yan po. Eto. So, Tagalog muna tayo. Pasensya sa mga spoken in video natin ngayon na hindi natin hindi. Nagpaalam tayo sa Panginoon po na tayo magtatagalog. Anyways, yan po. Salamat po ulit thank you for all the people sharing my reels, my video, supporting me. Salamat po. Ano po? So, glory to God. And, alam mo kagabi, kahapon po, tayo ay biyaya nga nakapakinig ng
Bible study siguro yon sa Novaliches local nga po, PMCC Novaliches. At shinare ko nga yan po. At nabanggit nga ng Mala Presbytery Levy yung mga nangyayaring eto, bagyo na po, na yan ay dala ng mga kasalanan natin na po. At ako po ay sumasang-ayon din na po. Ang Panginoon nga po ay nagpapaalala. Yan, may mga ganyang nangyayari, nilayo po ng Panginoon para po tayo ay lumapit sa Kanya, magtiwala po. Yan, at ito, dagdag ko lang din, natutuwa ako sa anak kong si Jeron kasi nung nabanggit ko yung kanina, sabi ko, alam mo, nanood ako gabi ng Bible study and nabanggit nga ng Mala Presbytery Levy Periol na yung mga nangyayari nga bagyo, ganyan, ay dahil sa kasalanan ng tao. At kasama na ako doon dahil makasalanan din naman po ako. Ano po? So, ang Diyos nga kasi yun, nilalayo niya. Sabi pala ng anak ko, o nga, mami, alam mo, pareho kami na nasa, ganun din yung thinking ko. Yan po, kasi nabanggit ko nga sa inyo, glory to God po, diba? Na si Jeron, iba rin yung, kumbaga yung Holy Spirit nga eh. Na yung pagsama sa kanya, sa kanyang edad na 12, iba yung ano niya, iba yung utak niya, iisip niya. Yan. Masasabi ko pa nga, mas mature pa sa daddy niya pagdating sa spiritual po talaga. Yan. Talagang taas ako sasabihin. Yun nga, nasabi niya na gano'n. Tayo po ay may mga ganyang pangyayari. Una, dahil po tayo ay nasa kawakasan na. No po. So, ang Diyos ay pinapangyayari mga ganyan para tayo ay magtiwala sa Kanya. Hindi sa mga sarili nating lakas. At ilang beses na ba nangyayari mga bagyong ganyan, di ba po? Na marami ang mga, kunyari, nasa place ka ng nilulubog or ganyan, eh, dapat meron na tayong kamalayan. Di ba po? At yung mga nasa gobyerno, yan, na, yung nga kasama na kasing kurakot dun, di ba? Na, dapat talaga mas stop na yung gumagawa ng katiwalaan po, no po? Those people who are doing wicked things in the government, yan po, they should stop talaga. Diba? Na ang pera ng gobyerno ay para sa mga taong bayan na po. So, yun talaga yung ano doon. Kaya, nilalayon talaga, yung nga, kahit sa mga sakit, hinahayaan ng Panginoon tayo magkasakit para maisip natin na may Diyos na nagpapagaling na po. Sa mga pinansyal, ganyan, para maisip natin na ang Diyos nagpo-provide. Yan po. Tayo ay tumawag lang po sa Kanya. Glory to God. At, ayan nga sabi Romans 10:11, for the scripture says, everyone who believes in Him will not be put to shame. Pag magtiwala ka talaga sa Panginoon, hindi ka mapapaya. Yan. Yung total na tiwala, kaya nga po ang ating pananampalataya ay dapat nating, lagi tayo dapat makinig ng Word of God kasi doon magiging strong ang ating faith, no po. We need to hear and hear the Word of God so that our faith will be strong. 'Di ba? Wala tayo, kumbaga, hindi basta-basta yung may dumating lang na para takot tayo. 'Di ba po? So ganun. And may ginawa ko dito. Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Tagalog kinuha ko to. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at wag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Hindi po, glory to God. Ang Diyos talaga pag magtiwala ka talaga sa Kanya. Wag ka na mag-isip. Wag ka na mag-doubt sa Panginoon. Pag talagang binigay mo yung full trust mo sa Kanya. Di ba yung may kata, I will trust in you. Let the weak say, Di ba po? So, glory to God. Kailangan talaga sa Diyos ang tiwala po. Hindi sa kung anong, yung ating mga kayamanan, ating mga pag-aari, ating mga kalakasan. Kasi yung lakas natin, pwede magkakasakit tayo di ba? Yan, pwedeng maaksidente ka. Hindi mo talaga pwede ipagkatiwala. Talaga,
dapat sa Panginoon po. Sabi sa, ito puro Tagalog na pala kinuha ko dito. Okay, so wala na pala English to. Pasensya mo na sa ano natin, no po. Sa 1:10:11-16. Ako ang mabuting pastol, iniaalay na mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuti pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Glory to God. So, ito po ang naano ko i-share ngayon. Kasi po ay, yung ano, di ba yung nag-ano ko, nung epi-live ako nung, basta mga ilang araw po, na nag-sorry nga ako sa PMC Novaliches Local. Kasi, yung na-share ko, ang mahal na Presbyter Levy, yung meron siya sinasabi, doon sa reel, nasabi niya, marami pa ang mga tupa na wala sa aking kawan. Ano po? Yan. So, nagsorry ako kasi nga, hindi akin yun. Yan. At nagkamali ako na i-share. Yan po. Diba? In-explain ko. So, hindi na natin balikan. Ano po? At bakit ko na-share nga to? Kasi po, anong nangyari ay, yung ano na yon, may video kasi ako ngayon na naman na, yung ano kagabi, yung Bible study. Kaya po, ida-download ko kasi gusto kong gumawa ng reel. Pero anong nangyari, siguro halos makasampu na. Yan. Tuwing Pasanova talaga rin. Yun at yun ang lumalabas. No po. Pero yung namang isang beses na Bible study yata din, na i-download ko naman yung video. Yan. Na ano ko doon, na i-download ko talaga full video po. Ano ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, kasi nga tayo po ay nasa kahukasan, ano po. At ngayon po ay tunay na hinahanap ng Diyos ang mga tupa niya pang nawawala. Yan po, nawala pa sa kawan niya. Okay po, yun ang ano sa akin ng Panginoon na po, bakit halos 10 beses na, di ko talaga ma-download na po. Yan, di ko talaga ma-download. Yung reel na yun na lumalabas talaga. So, ang Diyos ay, syempre, nagmamadali na po. At tayo ngayon nasa kawakasan na po. Na kailangan niya nang maipasok sa kanyang kawan ang mga nawawala niya pang tupa. Para po, syempre, pag nasa ano ka, of course, ang ating pastol, ang Panginoong Hesus po, na po. Yan, pero dito sa earth, meron siyang mga itinalaga na maging pastol, na po, na mag-iingat sa kanyang mga tupa, mag-aalaga, ano po. Yan. So, at kilala ng Diyos, syempre, kung sino-sino pa yung mga nawawalang tupa. Ang Diyos lang po may kilala nun, hindi ko kilala yun, na po. At syempre, alam din natin sa sarili natin. Diba? Hindi natin na alam, baka tayo yung nawawalang tupa ng Panginoon, di ba po? Pero kasi nga, di ba? Sabi sa John 8:47, whoever belongs to God, here is what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Ginawa ko sa Tagalog, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi nyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Yan po. So, glory to God. Ang mga tupangan ng Diyos, yung mga nakikinig sa salita ng Diyos. Diba po? Kaya nga, diba na ano natin na maraming ayaw na ng Word of God. May napanood ka ako kahapon na sa ibang bansa, pinupunit niya yung Bible.
Yan po. At lahat ng mga gumagawa nun talaga, yan po ay may karampatang parusa sa Panginoon. Sabihin mo nang hindi ngayon pa sa paghuhukom. Yan, kaya nga pumasok yung, di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan, hindi sabihin mo na hindi pa sila mamamatay. Pero kasi pag dumating na nga yung end of the world nga, yung eto na, dadating rapture, may iwan ka sa tribulation, di ba po? Makakaranas ka talaga ng paghuhukom. Yan, yung kumbaga yung judgment, di ba po? So, kilala ng Diyos kung sino pa yung mga tupa niya. At di ba sabi nga natin na sa church, biyaya ng Diyos ay walang sweldo po ang mga manggagawa. Yan po. Di ba? So, ang bayaran ay tumatakas kapag may tumarating na asong gubat, iniiwan niya mga tupa palibas ay hindi siya pastol. At hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusanggaban ng asong gubat ang mga ito at binubalabog. Tumatakas siya palibas ay bayaran lamang, walang malasakit sa mga tupa. Yan po. So, glory to God. Yung nga, biyaya kasi sa church po. Dahil ito sinasabi ko kasi ako po ay nasa church at karanasan ko nga na po. Biyaya sa church talaga nga po ay yung nga hindi nga po walang sweldo ang mga manggagawa. Ito ay dahil sa kahabagan po ng Panginoon. Kaya di ba sabi nga kasi nung panahon ni Jesus, ng Panginoong Jesus po na huwag kayo magdala ng di ko lang sa Mateo or sa Mateo yata 10 to 11 yan. Na huwag kayo magdala ng mga kahit anong salapigin to, di ba? Yan, at kung sino yung magpatuloy sa inyo, magbigay, kanyang tulong, ay tanggapin dahil karapat-dapat ang mga tawag to, anak ng Diyos yata or mga ngaral na tumanggap ng ikabubuhay na po. Ibig sabihin yung mga tutulong yan. Ang biyaya sa church, maraming may magpapaalala sa yung mga kawan leader, mga pastor, oy, yung nga, Bible study, prayer meeting, gawain, no po. Pag ikaw ay nalalamig na parang hindi ka na nakikita sa church, paalalahanan ka, kukumustahin ka. Kasi nga, merong pastol, mabuting pastol na nag-aalaga. Yun din po yung kasing kaibahan ng walang swelduhan nga ang mga manggagawa. Kasi yung dapat yung pag-ibig, yan, na para sa kanila mga tupa, 'di ba? Aalagaan talaga. Kaya nga sabi, 'di ba? Marami pang tupa ang wala sa aking kawan. At pag ikaw na isa kawan ng mabuting pastol, iingatan ka ng Panginoon, 'di ba po? 'Yun ang kumbaga ay alam na Panginoon sa ating lahat kung sino pa po ang mga tupa na wala pa po sa kanyang kawan. Glory to God. At eto nga kasi, 'di ba? Yung mga kahapon na i-share ko yung reel ko na reward. Ano ba yung mga reward? Isa lang yung doon. Reward ng pero number 1 talaga the best reward, 'di ba? Yung John 1:12 nga bilang pag ikaw ay maging anak ng Diyos na po na whoever belongs to God, here's what God Ito pala, sorry. Na yung John 1:12 nga, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ang sabi na mahal na Presbyter Levy, dalawa lang yan eh. Isang nakikinig at isang sumasampalataya. Yan po. Merong, at may rin doon, yung sa parable of the sower, di ba po? Yan. So, yung iba talaga makikinig lang, pero hindi sasampalataya, di ba po? Na ang Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas. Yan po siya ang ating Panginoon. So, meron dyan talaga, pakinig lang ng pakinig. Pero hanggang doon lang tayo na po. Hindi na tayo parang yung ba, nagkukuli ka nga kasi, nagkukuli ka na kung tatanggapin mo o hindi, di ba? Hesitant pa tayo, nagdadoubt pa tayo sa Panginoon. Na po, yan, po rin po ang Panginoon, lumalakas na naman ang ulan. Ito po ay, dapat pala hindi ko na idadagdag, pero diba? So, ewan ko kung naalala nyo, sabi ko nga teleserye to na po, doon sa isang FB live natin, na i-share ko yung medyo matagal na.
na yung ako'y bedridden sa Dubai. Tapos, ang kapatid ko si Tina, kasi nga parang sinisisi nila ang church, parang gano'n na nasa na yung mga pastor mo, nasa na yung at nabanggit nga ng kapatid ko na pag di ko pa nakita yan, nasa na sila, ganyan, ay na, napahamak ka, ganyan. Kasi, mangyayari po talaga yan. Di ba po? So, nung araw nga yun na sinabi ng kapatid ko na kailangan makita ko sila. Hindi ko naman tinawagan ang mahal na presbyter Eliesa, no po. At alam ko busy sila. Yan. Na para presbyter, puta ka na, hinahanap ka na, ganyan. Pero, di ba, ano nga sabi ko doon sa dali kong FB live? Dumating kinabukasan ang mahal na presbyter Eliesa. Yan. Ang po ay, kumbaga, hindi ka papahiya ng Panginoon. Yan. Na, anak ka ng Diyos eh. Yung nga yung perks ng pagiging anak ng Diyos, hindi ka ipapahiya. Magtiwala ka lang. At yun nga yung sunog sa Dubai, paralyze ako. Tunog ng tulog nga yung alarm. Alam mo yun na ang kapatid na Rene, tinanong ko nga siya, medyo kinakabahan na kasi marami siyang gamit eh. Pero ako ilang beses na kasi. Dahil pagsubok mo na ang Diyos, wala ka na talaga dapat ipag-alala. No po. So, nung tunog ng tunog na yun, basta kasi sabi ko sa Panginoon nun ano ba yan Lord paralyze ako, paano ko tatakbo, ganyan. Nangangatwiran ako. Kasi nga, di ba Hebrews 10:16 na ang Diyos hinili ko para limutin ka. Di ba po? Yung mga nagmamahal sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, at sa Kanyang, kumbaga yung mga kapwa rin natin na sa mga tao, yan po. Kagaya niya, nagsishare tayo ng word of God. Ano po? And dati nga yung naghahatid ako ng mga kapatid. So, hindi rin natuloy yung pag-alarm nga. Sabi ko nga na ako nasa Dubai, walang time na naranasan ako, pinabayaan ako ng Panginoon. Yan po. At kahit ang kapatid na rin pag tinatanong kayo, bro, nag-bike kayo sa inyo, kumusta kayo? Okay lang sis. Iingatan ka ng Diyos pagka ikaw ay anak ng Diyos. No po, maging ang iyong pamilya. Glory to God. So, nung rin, ang mala Pastor Waldy actually, meron ding kamag-anak ko ang, kumbaga parang nag-ano sa kanya, yung parang nagsalita ng masama. No po. Pero ang kasi, ang point ko lang din dyan, sa mga naglilingkod sa Diyos, yan, wag po nating, yung hamak-hamakin. Kasi una, anak na yan ng Diyos. Ako, anak na ako ng Diyos. Yun po. Ang pagmamalaki natin na tayo po ay anak ng Diyos, na ang Diyos, kung sino man humamak sa kanyang anak, sigurado igagadin niya. Diba? Romans 12:19 na diba po? So, yung mga perks ng pagiging anak ng Diyos. Glory to God. At, eto pa sabi sa Psalm 91:4, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. Awit 91:4, lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kangang nakatidiya. Ingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. And kinuha ko rin po, Romans 8:31, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Na po. So, glory to God. Yan. Ingatan nawa mga kababayan natin, ang ating mga kapatid po sa pananampalataya na malakas na ulan. Sabi din dito sa Isaiah 41:10, New King James Version, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. And Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown me as you have helped His people and continue to help them.
ba? So, nasabi natin na tayo po talaga ay hindi dapat mag-away-away. Kasi ang gusto ng Diyos, marami maligtas. Yan po. Ito sa mga nangyayaring ganito, yan ay tanda ng kawakasan, tanda ng ang tao makasalanan. Sobrang makasalanan, sobrang masama. Yan po. Diba? At pag ikaw, anak ka ng Diyos, sigurado, yung nga, lulukuban ka ng lilim ng Panginoon. Ingatan ka, lalo pa at ikaw ay tapat na alagad. No po, pag ikaw ay nagtatapat sa Panginoon, huwag ka na mag-alala. Yan, na kung ano man yung darating sa'yo, dahil ang Diyos na bahal. Yan po ang akin bilang para patotoo ko na sa ngayon, sabi mo ako'y paralyzed. Hindi ako yung nag-aalala na, parang bahala na si Lord, diba? Parang ganyan. Kung anong kung, yun nga, sabi ko, kung may mangyari sa akin, na although nung isang gabi, ako'y nanalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kasi alam ko, ay gusto ko naman talaga magsalita po. Yan, mag-share na word of God. Panginoon, sabi ko, ano mo lang ako ng kalakasan. Yan. Sa, kumbaga, dagdagan pa buhay ko, lakas ko, wala akong gagawin kundi mag-share na word of God, ang kalooban niya. Kasi nga, marami pang nawawalang mga tugpa. Yan po, na kailangan ng madalhin nga sa kawan ng Panginoon. Ano po? So, gusto niyang marami maligtas. Yan po. Pero, ang hindi ko nga alam, kung isa po tayo sa mga tupang nawawala. Yan. Gusto ng Diyos marami maligtas, pero ang Diyos lang po nakakaalam kung sino pa yung mga nawawalang tupa niya. Nadadalhin niya sa kanyang kawan. So po, glory to God. Sabi ko nga, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, yung mga kumbaga gumagawa ng mabubuti, kumbaga yung aral ng Panginoon, no po. Sila yung mga, syempre yung mga hindi pagmalaki, di ba, yung mga nagpapakababa sa Panginoon. Yan. At yung totoo talaga yun. Ang Diyos lang po nakakaalam, hindi ko alam. Kaya nga sabi ko, di ba, kahit ang aking mga mahal sa buhay, asawa ko, yan, hindi ko alam, kasi di ba sila nakikinig ng salita ng Diyos eh. Yan po eh. So, hindi ko alam ang pero syempre, alam ng Diyos na dahil nga sa pagtatapat ko sa Kanya, mahal ko sila. Di ba po? So, hindi ko nga rin alam talaga. Yan po. Ang Diyos ang nakakaalam kung sino ang kanyang mga tumpa na wala pa sa kanyang kawan. Purihin po ang Panginoon. Lord God. At, yun, natin, na po, tayo ay nasa iba-ibang mga denomination po. Pananampalataya. Pero ang makakapagligtas talaga sa atin, ang ating hanapin ng Panginoon, ang ating pananampalataya. Yan. Yung pagsapalataya mo na si Jesus, ang yung Panginoon, ang yung tagapagligtas, yan, kailangan talaga tanggapin natin. No po, yung sabi nga dalawa, may nakikinig, pero merong sumasampalataya. Yung iba nakikinig lang. Hanggang doon lang ang kaya nilang gawin. No po. So, hindi natin alam kung sino pa yung mga tupa na wala sa kawan ng Diyos. No po. And yung nga sabi ko, by the grace of God, sa church, hindi ang leader ay yumayaman, ang gawa ay ng Diyos. Kasi kailangan nga matagpo ang tapat na naglilingkod ang bawat alagad ng Diyos. No po. Yan. Sinare ko kagabi, ito last na. Sinabi na mala Pastor Archie sa giving. Totoo yun. Diba? Pag ikaw ay yung nga nagtatapat, ginagawa mo kalooban ng Panginoon, nandun yung kakontentuhan, nandun yung masaya ka kasi Lord, nabibigay ko yung kasi yung parak sa'yo. Lord, nagagawa ko yung kaloob. Ayun talaga yung happiness. Sabi ko nga, yun po yung kagalakan na hindi nabibili.
yung paglilingkod po sa Panginoon. Yan ang wala sa iba. Na ang sa iba kasi, ang kagalakan, mamasyal, mamili ng bag, ng sasakyan, kumain ng kumain. Yan, sa mga naglilingkod po sa Panginoon, ang kagalakan talaga, mapaglingkuran ng dapat po ang Panginoon. Yan. At yung ay yung maipatotoo mo ang salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Yan po, tayo po manalangin, dakilang Diyos. Minsan pa, Lord, salamat po sa mga oras na to, sa maiksing pagbubulay namin na yung mga salita, Lord. Sa amin na pagbubulayan, kami po ay nawa, O Diyos, aming mga kaibigan ay naliwanagan, Panginoon, sa iyong mga katotohanan. Ama, salamat po sa iyong mga salita, ang salita ng kapayapaan, ang salita, O Diyos, na Panginoon magdadala sa amin sa kaligtasan. Salamat po sa kalakasan na iyong abang likod, sapagkat ngayon ay muli pinagtagpuan mo na naman ang bawat sa amin, O Lord. Salamat, hallelujah, sa patuloy na paglakas ng ulan, Panginoon, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maging ng mundo, sapagkat sa ibang dako sa ibang bansa, O Diyos, ay maraming mga sakuna, mga hindi maganda nangyayari. Dakilang Diyos, ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na umabot. Lord God, ingatan mo, O Diyos, ang mga tao na nananampalataya sa iyo. Kung sila ay yung mga tupa na nawawala, dadalhin mo sila kung saan sila dapat mapunta, Panginoon. Hallelujah. Kung saan sila maiingatan, kung saan sila maalagaan, O Diyos. Hallelujah. Kung saan ang iyong mga patotoo, Panginoon, ay magsisilbing, O Diyos, kapayapaan, kalakasan sa bawat isa sa kanila, dakilang Diyos. Salamat po sa aming mga kaibigan, O Diyos, na nasalatan ng bagyo. Ngayon ay marami mga pangangailangan. Lord, ikaw ang magbigay ng kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Nawa, Panginoon, ay ingatan mo rin sila sa mga dala ng bagyong Karina, Panginoon. Nawa, maintindihan din nila ang iyong kalooban, O Diyos. At sila, sa patuloy natin pagbabahagi na yung mga salita, Lord, na magkaroon sila ng pagmamadali, na ikaw ay tanggapin, sila ay sumampalataya, Panginoon, habang ikaw ay nasusupungan pa nila, habang ikaw, O Diyos, ay, Lord, ikaw ay generous, na nagbibigay pa ng grace, ng biyaya, ay yung kagandang loob sa bawat isa, na para sila itanggapin mo habang may oras pa. Habang maliwanag pa, Lord, sapagkat pag dumating na ang dilim, wala na po kami magagawa. Ama, salamat po sa mga nangangailangan. May mga agam-agaw. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na, Lord, magparating ng iyong presensya sa kanila, Panginoon. Na sila, O Diyos, ay lubos na magtiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang aming pagkasa. Dakilong Diyos, nawa ang aming mga kaibigan ay huwag umasa sa kung anong meron sila, bagkus, Panginoon, kung ano ang meron ka, O Diyos, sapagkat sa sarili namin wala kaming kayang asahan. Maging ang aming kalakasan, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa mga oras na ito muli. Panginoon, ikaw ang nangusap. At Lord, patuloy kami magtitiwala sa iyo. At patuloy namin ibabalik ang lahat ng pagpuri, pagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na haring darating. Amen. Glory to God. Salamat po, and again, yan, mag-ingat po tayo, keep safe po sa lahat. At yun nga, ang Diyos po ay nariyan lang. Sabi ko nga, tayo po ay patuloy na magtiwala po sa Panginoon. Yan po, manalangin. Yan, watch and pray. Dahil ang bukas ay hindi po natin nahawak na po. So habang may panahon nga ang Panginoon binibigay sa atin, tanggapin po natin ang alok na regalo po ng Panginoon. Yan, at napakasarap maging anak ng Diyos. Yan po, at nawa ang sa mga kaibigan natin, sana po maranasan nyo ang maging anak ng Diyos para pagtatawag ka sa Panginoon. Ang Diyos naman ay
sigurado madirinig po yung ating mga pagtawag na po, mga dalangin. So, salamat po and see you all tomorrow. God bless us all.